Naniniwala ba kayong may pagtawag ang Panginoon? Sinong naniniwala ditong may pagtawag ang Panginoon sa bawat isa? We are called unto salvation, and God's calling is going to come upon you in such a time that you need Him and that you are looking for Him sincerely. Dumating yan sa buhay ko isang araw, batang-bata pa ako. Merong ipinahayag ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng isang panaginip. Isang gabi, ipinahayag ng Diyos. Hindi ko alam na yun pala ay kapahayagan. Pinakita niya sa pamamagitan ng isang kahindik-hindik na kapahayagan sa pangungusap ng Espiritu. Nakita ko na merong bumababa sa langit na isang maliwanag na bituin. At nang ito'y makababa na, nakita kong napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Tumingin ako sa sanlibutan, nakita ko ang mga tao ay nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon. Sila ay nagtatakbuhan at litong-lito ang kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ang iba'y nagsitalon sa dagat, ngunit nakita kong nagliliyab ang dagat. Tumingala ako sa langit, nagliliyab din naman ang langit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, sapagkat ang panaginip na ito'y nakakatakot. At akala ko'y bunga lang ng aking isip. At ito ay aking itinabi sa aking pag-iisip ng araw na yon. At akala ko'y dahilan lamang sa aking kapuyatan o sa aking kapaguran sa araw na yon. Ngunit ng sumunod na araw, mga kaibigan at mga kapatid, ay naulit na naman ang kapahayagang yon ng Diyos sa aking buhay. At mas masahol pa sa unang gabi nang ako'y nakakita ng kapahayagang ito. The second night that I saw this vision was worse than the first night. I saw this bright figure coming from heaven, and as it grew bigger, it was brighter than the brightness of the sun. And I saw pandemonium and panic happened on the face of the earth. I saw people running to and fro in many, many directions, confused. They do not know what to do. It was a situation so chaotic that I myself became fearful of what would happen to me, because I also saw myself in that dream. I saw people jumping on the sea so they could be saved from this calamity that's going to happen upon them. But I saw that the sea was also on fire and there is no way of escape. Hindi po nakakatakas ang tao, at nakita kong ang lahat ng pupuntahan niya, itong lahat ay direksyon ng kapahamakan. Hanggang sa ako'y nagising, at nakita ko bago ako nagising, ang aking pong pananaw ay maliwanag, at sinasabi ng pananaw na yon na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng caption, "The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come." I did not know that in my young life, the Lord was already calling me to preach about the gospel of the kingdom of Jesus Christ. Particularly in that dream, and particularly in that vision, the Lord was showing me what will happen in the last days during the second coming of Jesus Christ. At eto ngayon ang aking ipangangaral, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang haligi at punto ng aking pangangaral sa aking ministering ibinigay ng Panginoon ay tinuturo ko ang tao sa kanyang muling pagbabalik. This is the anchor and this is the pillar of my preaching, to let people see and know the life of Jesus Christ so that they can be prepared for His second coming. Upang ihanda ang mga tao at ipakita sa kanila
ang kanyang muling pagbabalik, sila ay mahahanda at hindi sila maaabutan ng kapahamakan. Marami ang nagtatanong ngayon, huling araw na ito, kung malapit na ba daw ang pagbabalik ni Jesus Christ. Marami ang nagsasabing, Pastor, kailan po siya babalik? Marami rin naman ang nanghuhula at nagsasabing, siya ay babalik sa taong ito, sa petsang ito. Ngunit, nagkakamali po at hindi pa dumating ang Panginoon sa mga panahong yon. At hindi nila alam na nasa sa mga salita ng Diyos na sa kanyang pagbabalik, walang taong nakakaalam. Ni ang mga anghel, ang Ama lamang ang tanging nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik. Mga kaibigan at mga kapatid, gusto ba ninyong makasama sa pagbabalik ni Jesus Christ? Sino ang gusto makasama sa kanyang muling pagbabalik? Careful po ako sa pangaral sa mga salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mensahe ng ikalawang pagbabalik, sapagkat ayaw kong manampalataya kayo ng dahilan sa kayo ay natakot. Ayaw kong manampalataya kayo ng dahilan sa kayo ay nanginig. Gusto kong kayo ay manampalataya sapagkat nadama ninyo sa buhay ninyo ang pag-ibig ng Panginoon nang ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo at kayo ay tinubos sa inyong mga kasalanan. Hindi ko maibibigay ngayong gabi ang katanungan kung kailan darating si Jesus Christ. I cannot be presumptuous to tell you about the date of His coming, because even the Bible says no one knows the day and the hour in which the Son of Man will come. Wala pong nakakaalam. Kaya ngayong gabi, ikinalulungkot ko ngayong sandaling ito na hindi ko maibigay sa inyo ang petsa, ang buwan, ang taon at araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng palatandaan ng kanyang pagbabalik kung ito ba'y nalalapit na o malayo pa. Ito ang aking ipangangaral at ibibigay sa inyo sa mga sandaling ito. Ito po ang mga babala at mga tanda ng kanyang muling pagbabalik. Listen to these warning signs of the coming of Jesus Christ in the last days. Number one warning sign of the coming of Jesus Christ in the last days. There will be widespread religious deception. Jesus himself was the one who said this in Matthew 24 verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang. Hallelujah! Gusto kong basahin po natin yan sa ating sariling wika. Mateo Kapitulo 24, versikulo 4. Ito po ang sinasabi sa ating sariling wika. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. When you say, I come in the name of the Lord, you might be religious. I come in the name of the Lord, you might be preaching about your religion or denomination. You are coming in the name of the Lord. And many will say, I am Christ. That means, kami ang katotohanan. At marami ang kanilang maililigaw. Ngayon, mga kapatid, paano po tayong hindi mailigaw upang tayo'y manatili sa katotohanan? Huwag tayong basta-basta maniniwala sa ating napapakinggan. Kinakailangan tayo ay manatili sa katotohanan, sa paniniwala sa mga salita ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, ang lahat ng religious teaching,
Ang lahat ng dogma, ang lahat ng mga aral at pagtuturo, kailangang itong lahat ay mapasa ilalim ng kapagsubukan ng Galatians chapter 1 verse 8 to 9. Ano pong sinasabi ng Galatians chapter 1 verses 8 to 9? Ganito ang sinasabi kung ating pakikinggan at tutunghayan ang salita ng Diyos. Sinabi ni Paul, "Datapwat kahit man kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil." Gusto ba ninyong manatili sa katotohanan? Sino ang gustong manatili sa katotohanan upang hindi siya mailigaw? Marami ang darating at sasabihin, "Kami ay naririto sa pangalan ng Panginoon." Ililigaw nila ang marami. Kaya ang lahat ng religious teaching, religious dogma, religious doctrine should undergo the test of Galatians chapter 1 verses 8 to 9. Any doctrine that cannot stand this should not be accepted. Beware of religious deception. Kung hindi pinangaral ng apostoles, huwag nating tanggapin. Kung hindi pinangaral ni Pablo, huwag tanggapin. Kung hindi pinangaral ni Pedro, huwag tanggapin. Kung hindi pinangaral ni Jesus Christ, huwag tanggapin upang hindi mailigaw sa daan ng katotohanan. Ipagpaumanhin po ninyo, ngunit ako'y magsasalita ng katotohanan. Lahat kayo ngayong nasa harap ng inyong telebisyon, lahat kayong mga anak ng Diyos dito, gusto ba ninyong ang inyong pastor dito ay manatili sa pangangaral ng katotohanan? Na walang takot? Sa Bisaya pa, way pabor-pabor. Atong iwali ang maayong balita, ang kamatuuran, nga wa dyo'y pabor-pabor. Ang gipaboran, ang ginuulang ug gangyang kamaturan. Pinadala ako ng Panginoon sa huling araw at sinabing tumayo sa aking dalawang paa at sinabi niyang ilalagay ko ang mga salita ko sa iyong bibig. Pinahiran kita ng aking langis upang ipangaral mo ang buong katotohanan. Sa aking pong pangangaral sa buong katotohanan, wala akong kalaban kundi ang nagsasalita lamang ng kasinungalingan upang tayo ay mailigaw sa bagay ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang kaaway ng ating kaluluwa, si Satanas. Kaya pag kami pangangaral na ginagawa sa pangalan ng ating Panginoon, ngunit hindi po natin matatagpuan sa mga salita ng Diyos, huwag po nating tanggapin upang huwag mailigaw. Sapagkat pagka nailigaw kayo, hindi kayo handa sa kanyang muling pagbabalik. Baka tayo'y mapahiya kung ang Panginoon ay babalik na upang kunin ang sariling kanya. You thought that you are saved. And then when Jesus Christ comes, you are not saved. That is deception. You have been deceived. Kaya dito sa pangangaral ko, hindi ako natatakot magsabi sa inyong wala pong itinuro si Jesus Christ at ang apostoles na Holy Three. Wala po kayong mababasang Holy Trinity. Wala po kayong mababasang three separate persons. Wala po kayong mababasang three separate individual persons. And each one is a God. Wala kayong mababasang three gods. Wala kayong mababasang three persons. Jesus Christ did not preach about it. Peter the apostle and Paul the apostle and all the apostles did not preach about it, and it is being preached in the last days. Ito po si Pastor Kibuloy, pinahira ng langis ni Jesus Christ upang ipangaral ang katotohanan na kahit anghel, kahit si Pablo ang mangaral sa atin ng ibang ebanghelyo,
kaysa atin ang tinanggap na nakasulat dyan. Kailangan ito'y matakwil. I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit. But I don't believe that they are the Trinity because the Bible did not say so. Hindi po ninyo matatagpuan sa banal na kasulatan. Kahit isang verse, wala kayong matatagpuang sinasabing Holy Three. Marami pong verse na nasasabing Holy One, pero wala pong Holy Three. Kaya itabi po natin yon. Kahit anghel ang nagsalita niyan, kahit pa si Pablo ang nagsalita niyan, sinabi niya sa Galatians 1:8-9, kung may mangaral ng ibang ebanghelyo na iba na sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil, huwag tanggapin. Kahit anghel, huwag kayong matakot. Baka may anghel, may pakpak pa, darating sa bahay nyo, at sasabihin, ako'y anghel. Sinabi ko sa iyo, tatlo ang Diyos. Sabihin mo, umalis ka sa bahay ko, bahala na kung anghel ka. Bahala kang manulunda ka. Wala giwali ni Pablo na, di na ako dawaton na. Religious deception is the first sign of the coming of Jesus Christ. Tingnan mo ngayon ang tinanggap mo mga aral at mga turo. Baka hindi nakasulat sa banal na kasulatan ang mga religious practices na ginagawa mo. Pagka ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon, akala mo religious ka, ligtas ka. Hindi pala biblical at scriptural ang lahat ng ginagawa mo. Mahal kayo ng Diyos, kayong taga Cagayan de Oro. Mahal kayo ng Panginoon, kayong taga Camiguin, Butuan, Oroquieta, Pagadian, Surigao, kayong lahat nandito sa Northern Mindanao, mahal kayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang pinahiran ng langis, ipinadala dito, hindi upang bulahin kayo, kundi upang ipangaral ko sa inyo ang buong katotohanan. Hallelujah! That's why I feel in my heart that the Lord really loves you, because He sent you a preacher that comes from His heart to tell you about the whole truth. Hindi po ako pinapunta ng Panginoon dito upang itayo ko ang mali sa inyong mga isip at mga puso, kundi upang itayo ang katotohanan, sapagkat malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Ingatan natin ang ating mga sarili na tayo ay hindi mailigaw dahil sa mga relihiyosong turo at aral na hindi naman itinuro ng ating Panginoon. Manatili tayo sa katotohanan. So, i-review natin ngayon ang lahat ng ating tinanggap na mga aral at mga turo at mga religious practices, kung ito ba ay may kaugnayan sa kaligtasan. Ang walang kaugnayan sa kaligtasan, itabi na natin. Bumalik tayo sa Panginoon at sabihin, Panginoon, ang inyo lamang pong katotohanan ang kailangan ko. In the last days when Jesus Christ will stand before the people of the world and you will also stand before Him, there is one question that you will hear from Him. He will tell you, did you obey my will? Sinunod mo ba ang kalooban ko? Sapagat sinabi niya sa John 12:48, if you reject me and accept not my word, there is one that will judge you in the last days. The words that I have spoken shall judge you in the last days. Ang kanyang mga salita ang haharapin natin sa huling araw.